kababayan, nung nasa Netherlands ako at nung nasa dahig ako habang tayo diyan ay nakikibaka, nagpakita ng suporta sa ating mahal na Pangulong Duterte, ay minessage ako ng ating puting ahas. Itong puting ahas natin ito, madalas na talaga siya nagbibigay ng mga impormasyon na never pang pumalpak. So that was April 3 o April 3rd sa Netherlands time. Okay? Siguro 2 dito sa US, ano? But kasi advanced kayo dyan sa Netherlands, Europa. So, ito ay na-overlook ko lang. O dahil nga busy ako, usually ang dami talagang dumarating na mensahe sa atin na mga impormasyon na, oh Marlica, ito, ganyan, ganyan, ito nangyari sa lugar namin, ito si ganito, si ganyan. So, hindi ko naman po lahat yan nabibigyan ng pansin dahil nga, one-woman show lang ako, okay? So, kaya naman, binalikan ko yung messages. Actually, hindi ko siya binalikan. Sabi ng informante natin, nakita mo, yung Lacanilaw na kung saan yung special envoy sa transnational crime. So sabi ko, kasi nung sinend niya sa akin yung picture, ito napapakita na natin. Right. Yung sinend sa akin yung picture na yan, nababasa niyo ba? Lakayan nga natin. Okay? Ay, hindi ko naman kilala si Lacanilaw. So kung mapapansin niyo yung history of call namin, ayan o. April 3, outgoing, ayan. Madaling araw yan Take note, yung oras na yan, madaling araw sa Netherlands. Ganyan ako, active na active ako. Kasi kahit na madaling araw, talagang pag-carry lang ng alindago, sumasagot talaga ako or tumatawag ako pag may mga importanteng mga bagay-bagay. So, ayan, kung mapapansin niyo, lakayan natin, sinend yan sa akin, yung picture na yan. Right? Ayan, nilakayan natin. Talagang, mga palangga, nakakapanghilabot. April 3, so definitely that date, that day is before the third Senate hearing dyan sa Committee on Foreign Relations na pinamunuan nga ni Mangga. Pansinin niyo yung litrato, ayan, andyan si Lisa Tanas sa tabi. Okay? Siya ba ang presidente o siya ba ang mastermind o siya ang amo nitong ni Lacanilaw na ito? So ngayon, ayan si Lisa Tanas nasa wall. So kung mapapansin nila yung pangalan ng taong yan, ang opisina niyan ay si Marcos Visitacion Lacanilaw. Siya yung kinontempt ni Senator Bato at ngayon ay pinalaya ni Kilay o ni Quezon dahil nga syempre, obvious pa ba dyan sa litratong yan? Although sabi nila, ang litrato ay hindi basihan kung ano ba talagang katotohanan, pero tignan natin yung dots. Let's see the dots. Okay? Ang sabi ng puting ahas, ayan, tao ni Lisa Tanas, o ni Lisa, na connected sa case ni PRRD. So, ang sagot ko naman, ayan, tingnan mo, 4:23 a.m., yung time na yan. Sabi ko, papaano? Tell me. Ang sabi niya, di daw napapansin itong taong ito, pero kuha muna daw siya ng facts. Okay? So yan mga kababayan, nakikita ninyo yung information na yan, so dapat inano ko yan, pinost ko. Kaso lang, dahil nga busy nga ako doon sa Netherlands. So, syempre, tsaka wala pa naman buong konkreto, wala pang buong naratibo or konteksto kung paano sila, paano siya naging kasabwat ni Lisa Tanas. Di ba kung napapansin ninyo, sabi ko, papaano? Tell me. Alright? Ngayon, tanggalin na natin yan. Puntahan nyo na lang yan sa ating Boljakan na Facebook page. Ngayon, tignan natin. Basahin ko muna yung aking sinabi dyan. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, basa niyo ba yan? Okay. Sabi ko dyan, look, bago pang third hearing sa Committee on Foreign Relations patungkol sa mga kasabwat sa pagdukot kay PRRD, nag-message na ang puting ahas sa akin. Sinabi niya na tao ni Zatanas, si Lacanilaw at sangkot sa kaso ni PRRD. Sabi ko pa nga, pansinin ang litrato ni Lisa Tanas sa wall. Si Satanas na ba ang presidente ni Lacanilaw o mastermind sa pagkidnap kay PRRD? Nasa dahig Netherlands pa ako nito at abala sa pakikiisa
at pagsuporta kay PRD sa labas ng detention. Okay, yan ang ating mensahe. So ngayon, mga kababayan, nakita naman ninyo kung ano ang nangyari doon sa Senate hearing na talagang kasabwat nga. Imagine, may information na nakarating sa akin na, itong taong ito, kasabwat, bago pa mag-hearing. Then yesterday, that was yesterday sa Pilipinas, lumabas na siya nga talaga ay kasabwat dahil nakita nyo naman doon, kaya nga siya kinuntep dahil nagsisinungaling na sinasabi niya na hindi daw niya alam kung si PRRD ay dinala sa local competent judicial court or proceedings na kung saan bago sana siya dalhin o not dalhin, bago siya nadukot na siya bago siya ipagkanulo sa ICC, ay dumaan muna siya sa ating local court. So, ang sabi kanila, hindi daw niya alam. Kaya nga doon sa hearing na yon, sinasabi na all throughout, nandoon ka, simula doon sa airport, sa tube, kung saan, dinampot nila ang Pangulo Duterte, tapos nagmaang-maangan siya. At sinasabi doon sa papel na like a certification na kung saan na mayroong isang dapat ang palabas kasi niya, 'di ba? Siya ay representante ng Interpol. Okay? Kasi ang sabi nila, ang Interpol ang nagdesisyon or ang isa sa mga dahilan kung bakit nila na isakatuparan yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo rin, doon sa papel na pinresent nila sa ICC ay hindi nakalagay na siya ay Interpol whatsoever official, ang nakalagay representante daw siya ng government ng Pilipinas without specification kung ano yung role niya. So obviously, nakita ninyo kung paano sila nagsinungaling, kung paano sila nagsabwatan. Kaya pinapakita ko sa inyo, excuse me, yung mensahe sa atin ng puting ahas na yang sila kanilaw ay tao talaga ni Lisa Tanas. Kaya nga sabi ko kay Mangga, kay Amy Marcos, na kung talagang, ang tawag dito, kung talagang siya ay seryoso na panagutin itong itong mga taong ito, hanapin kung sino ang mastermind. Okay? For sure, nakikinig naman yung mga bataan ni Amy Marcos, iipatawag niya si Lisa Tanas sa issue na yan dahil yan talagang mastermind. At ipatawag niya rin si Lisa Tanas, si Bangag Jr., nung minastermind niya o minastermind, yung pinlano niya o nakipagsabuatan siya para dukutin yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at ni yung business partner niya na si Francis Lloyd Tichua. Yan dapat, okay? Yan dapat ang iimbestigahan din ni Amy Marcos dahil yan ay usapin sa pagkidnap. Okay? At ipatawag niya si Lisa Tanas at ang kapatid niya na sangkot sa pagdukot o pagkidnap ng mga bata at now kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni SC Hanay, evidently they are liars. Alright? Ngayon, dito natin, mga kababayan, sabi ni Nia, expert talaga si Satanas sa falsification ng mga document. Okay? Expert na talaga magtanim ng kaso, sabi ni Nia. Yun nga. Kaya nga, di ba, Ma'am Parvina, ang sinasabi natin dito, Alfred de la Cruz, ang sinasabi natin dito, Palangga, kung totoo ang pinagsinangak-ngak ni Amy Marcos, una niyang ipatawag ang kanyang Satanas na sister-in-law at ang kanyang kapatid na Addictus Benedictus. Kaya nga sabi ni Miss Hanilet Abansenya kahapon sa Netherlands, so tinanong siya ng mga vloggers at narinig nyo kung ano ang kanyang opinion o ano ang kanyang pananaw dito sa nangyayaring hearing diyan sa Senate hearing sa Committee on Foreign Relations. Ito ay ek-ek lamang dahil nagtanong nga si Amy Marcos, ano ba talaga ang nangyari? At ang sabi ni Miss Hanelet, hindi ba niya alam ang nangyari? Parang, alam mo, kitang-kita niyo naman kung ano nangyari. So ano to? Sabi niya, ek-ek lang yan, which is true.
Dahil alam na alam ni Amy Marcos na ang mastermind dito ay ang bangag-bangag administration na kapatid niya na pulboronic addictus. Okay? Para ilis lahat nila itong mga panggigipit, pangdudukot kay Pangulong Duterte, yung budget insertion, yung pagnanakaw nila sa 5,500 flood control budget na ngayon namatay na ang issue na yan. 'Di ba? Talagang pinagtatabunan nila, last year pa yan, itong vice scam nila, yan kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan. At ang yung pagiging addictus benedictus ni Marcos Jr. Kaya tama si Ms. Hanelet na yung mga pinapakita ni Amy Marcos ay pawang ikan lamang, although merong tayong nabuksan na mga nakitang mga impormasyon na talagang magsabuatan sila, pero hanggang doon na lang ba ang hearing na ito? Puro na lang hearing-hearing. Remember, si Amy Marcos ay nagpakitang gilas din noong January last year, 2024, na kung saan ibinuking niya, nagpakita pa siya ng picture ni Martin Romualdez, ni Zaldico, ni Oñate, patungkol dun sa charter change. Na according to Amy Marcos, na binigyan ng 20 million pesos ang mga kongresista para what? Para gumawa ng panggugoyo sa kanilang mga constituents at pilitin na pumirma sa charter change. Naalala niyo yun? Yung hearing na yun. So doon, nakitang nagsinungaling si Oñate dahil nung hindi inaamin ni Oñate na si Romualdez at si Zaldico ay kasama doon sa kanilang pagplano sa charter change. Ano ang sabi ni Oñate doon? It slipped my mind. Remember that controversial, di ba? Bida-bidahan si Amy Marcos noon at saka si Kilay dahil nag-flash sila ng picture. So ano nangyari? Napanagot ba itong mga buwaka ng inang yon? Nga. And now, bida-bidahan na naman si Amy Marcos na kunwari concerned kung sino ang mga kumidnap kay PRRD. Pero obviously, ang kumidnap kay PRRD ay ang gobyerno ng kanyang kapatid. At gusto niyang ilabas ang kanyang kapatid na napapalibiran ka ng mga demonyo, mga chuchu-chuchu. Diba? Oh, nakita niyo na. So, tama naman si Ms. Hanelet Abansia na ek-ek lang yan. Puro ek-ek. At nagbigay pa nga ng statement si Ms. Hanelet, kinongratulate niya ang ito pa ang katangahan nitong si Clarissa Taratara. 'Di ba? Yung Clarissa Taratara, yung kanilang nonsense na vlogger na talagang kanilang spokes, yung kanilang spokes ahas. Sobrang ahas talaga. Ngayon, sinasabi nila na parang sinabi ni Taratara na parang dismayado sila o ano ba yung nasa isip ni Miss Hanelet at di daw dapat ginagawang biro itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang syunga-syunga talaga, nitong spokes, okay? Yung spokes taratara ng tagangak-ngak, tagangak-ngak ni Bangag, nung sinabi niya na hindi daw bakit daw ganun yung congratulation ni Hanelet. Sabi ko nga, mahina talaga yung jutak nitong si Clarissa Taratara. Bakit kamo? Mga kababayan, yung pag-congratulate ni Miss Hanelet Abansenia dito sa pangyayari sa ating bayan sa Pilipinas na kung saan may dinukot, kidnap or ransom, nagbigay na ng ransom, pero ginorgor pa itong si steel magnet or Filipino-Chinese business person na si Anson Ke. Ngayon, mga kababayan, ang ang nakakatawa, ang sabi ng Malacanang ng mga bangag, okay? Hindi po natin malaman bakit ganun ang naging attitude ni Miss Hanelet. Okay? Kaya sabi niya kay Miss Hanelet, wag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ritong nakasalalay. May mga buhay po nawawala. Wag ninyong gawing katatawanan ang gobyerno. Ang sabi ko nga dito, siya nga talaga. Why? Yun ay sarcasm. Okay? Ang ibig sabihin noon, ayan, hindi siya natutuwa si Hanelet dahil may nakidnap. Ayan, dahil pinapayagan ninyo, ito ang pagkakaintindi ko, which is yun din ang pagkakaintindi ninyo,
na dahil may bangag tayong presidente, dahil pinapabayaan yung na patuloy na mamumuno ang pagiging ang addictus benedictus, eto ngayon ang napapala ng taong bayan na lalo na yung mga business person dyan, Chinese, Filipino-Chinese, na kayo ay biktima na ngayon. At kayo ay, syempre may mga pera kayo, you're just focused on your business, o di ba ngayon ay hindi na lang kaming mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima, kundi kayo din na mga negosyante na may pera na mismo kayo ay may mga bodyguards, may drivers, pero hindi nyo kayang protektahan ang inyong mga sarili sa panahon ng bangag administration. Yan ang punto dyan ni Miss Hanilet. Okay? Abansen niya, hindi siya natutuwa dahil may nadukot o may nagurgor. Syunga lang talaga o bangag lang talaga ang gobyerno ni Bangag. Alright? So, hindi po siya natutuwa dahil congratulations, may natsugi, ganyan-ganyan. No! Ang sabi niya, congratulations. Kasi, pinapayagan ng mga sundalo, ng mga pulis, kayong lahat dyan, na pamunuan kayo ng isang adik na nahulihan, nakitang-kita sa camera na mayroong residue dito. Ngayon, recently, may dugo pa sa labi dahil sa kasobrahan ng pagtira ng ipinagbabawal na polvoron. Yan ang tawag nyo. Huwag yung tawagan na Claire yan dahil hindi yan tunay pangalan. Clarissa Taratara. Alam nyo na yon, Ilonggo. I-google nyo kung ano ibig sabihin ng Taratara. Ngayon, mga kababayan, kaya bagsak ang, sabi ni Trusop, kaya bagsak ang trust rating ni Bangag, di ba? At namamayagpag si Inday Sara. Ngayon, eto na nga, mga kababayan. Akala kasi, ganito pala. Ito kasing mga nagninegosyo sa atin, yung iba, neutral lang sila, they don't care about politics, basta sila ay nagninegosyo, wala silang pakialam. Kahit ang gobyerno ay niyuyurakan na ang pagkatao ng mga maliliit. As long as they're enjoying their businesses, happy sila, wala silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa naglilimahid na mga Pilipino na hindi makabili ng bigas, ng pang-araw-araw na pamumuhay, basta sila okay sa business. So ngayon na sila ay tinitira na, alam nyo, ito nga Anson Ke, yung family mo, sir, wala na pala siya. Ang family nito, di ba mayayaman kayo? Bakit hindi nyo susugin o imbestigahan? Baka nga si Lisa Tanas ang sangkot dito sa pagkidnap. Kasi may mga bagong anggulo na ito daw ay connected sa Pogo, chuchu, Pogo na naman. Mayaman itong taong ito. Hindi niya kayang proteksyonan yung sarili niya. Sino ang nasa likod nito? Bakit sunod-sunod ang kidnapping? Bakit mga Filipino-Chinese ang mga kinikidnap? Baka nga may listahan niya Malacanang, baka susunod ka na. Ikaw nanonood ngayon ng negosyante. Unahin ito, sunod natin si Anson Ke. Number 3, si ganito. Number 4, si ganito. Number 5. Baka nga, ang talagang, dahil sa nangyayari, kidnapping sa 2 minor de edad. Okay? Sa Turkey, at now kay PRRD. At yung batang 14-year-old na inutdan ng daliri, remember that? At nagsinungaling din ang DILG about that incident. Baka nga Malacanang bangag pa ang nasa likod ng kidnapping na ito. Dahil ngayon nga, election season, kailangan nila ng more money. Baka sila pa nga ang nagpapakidnap. Dahil kayong mga Filipino business, Filipino-Chinese, or kahit hindi Filipino-Chinese, kayong mga malalaki nagninegosyo dyan sa Pilipinas, or yung mga middle, hindi ganong sobrang yaman, di ba? Hinihingian kayo ni Lisa Tanas ng mga donation kapag uma-attend kayo sa event. Tama? Ako mali. Yung mga lab-for-all, ini-invite, ayon sa ating source, na ini-invite yan ng Malacanang ni Lisa Tanas, yung mga Chinese businessman na para lang magkaroon ng chance na mag-socialization, picture katabi si Lisa Tanas, hinihingian ng donation. Hinihingian pa kayo ng pera. So definitely, ang gobyernong Bangag ay may listahan kung sino ang may mga pera at kayo ay pwede kayong pangkikilan at okay, isunod natin to si Mr. Ganito, dada. Ha? At sino naman ang ordinaryong like mga ganggang lang,
na mag-isip na, sige, kidnapin natin si ganito, si ganyan. Hindi po pipitsugin ang mga gumagawa ng ganitong krimen. Yung mga high-powered na bang-bang-bang nila, tignan din, di ba? Saan galing? Baka galing pa sa PNP yan o AFP at sila ay magkakasabwat. Di ba? Posible yan. Kasi bakit walang takot yung mga nagbabang-bang-bang ngayon? Sino ang mastermind? Sino ang nagsa-sponsor sa kanila? Sino ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon na bakit ang tapang nilang talagang manggurgur? The fact na mayaman ito si Mr. K. For sure, may bodyguard, may mga may bullet, I don't know, I hope may bulletproof. Yung mga mayayaman din sa atin, naka-bulletproof car sila. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ngayon, dahil sa ayaw pa rin tumigil natin yung mga bibig dito, kaya ngayon, ang bangag ay gumagawa sila, sila ng mga tao na pwede nilang bayaran. Alright? Ngayon, mayroon tayong gugurgurin for the first time. Alright. So ngayon, mga palangga, kaya itong Pulburon video, may bago na namang hanash. Ang Malacanang at ang NBI. Okay, tignan natin. Meron silang bagong pananakot na naman. Ano ang sabi dito? Tignan natin ha. Binalita nila. Alright. Tignan natin ha. PBBM sa NBI, kasuhan ang nasa likod ng Pulburon video. Sabi dito, ipinaubaya ni Bangag Jr. sa National Bureau of Investigation ang pagsisiyasat at pagsasampa ng kaso sa mga taong nasa likod ng Pulburon video. Nakausap po natin, sabi nakausap po natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement, ang NBI at ang DOJ na magsasagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito ayon kay Clarissa Taratara. At kung mayroon dapat managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro na masampahan ng kaso kung ito ay makikita naman po ng DOJ, NBI. Yun ang sabi nila. Sabi nga dito, sa hearing ng Tri-Committee, okay, nakita nyo na yan. So ngayon, ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan. Alright? Ano ang, ano yung weight ng sinabi ng mga bangag ngayon? Kasuhan, makipagsabuatan naman DOJ, NBI, Naalala nyo July, mga kababayan? July of 2024, nung inilabas ko ang Pulburon video na yan, dahil nga pinarwad sa atin ng ating puting ahas, para malaman ng taong bayan na ang gobyerno ni Bangag, o si Bangag, ay addictus benedictus. O kontaminado ang kanyang jutak. Kaya hindi siya karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. At impeachable nga yan eh. Pero wala pa tayong laban ngayon sa Kongreso at sa Senado dahil magkakasabwat sila. Tinakot, ulit-ulitin ko, lumang tugtugin na yan. Dahil sinabi yan ng ni Abalos, ni DND, lahat sila, PNP, lahat sila, sinabi nila yan noong July 22, 2024, pero July 21 dito yun sa Amerika, kasi sa Long Beach ko yan pinalabas, na nataranta sila like hours prior to the state of the nothing achieved ni Bangag ay inilabas ko. Nataranta sila, kaya dinisect nila yung picture at ito daw ay deepfake. At ito daw ay edited. So ngayon, medyo namatay na nga yan, di ba? Ngayon, binuhay uli nila. And this is really good. Kaya nga sabi ko, baka si Martin Romualdez Tambalusos ang nagbuhay niyan para lalong bumagsak ang kanyang pinsan dahil nga ang gustong suportahan ni Lisa Tanas, ayon sa ating puting ahas, it's either yung crush niya na si John Vic o si Quieso na gusto ring makipag-kompetensya dito sa presidential bid sa 2028. Ngayon, mga kababayan, ano ang depensa nitong Bangag administration? Ang tagal ko na silang hinahamon. Okay? Sinasabi ko nga sa inyo, bago ko nilabas yung video na yon, galing sa ating informante, sa ating puting ahas,
ay pina-authenticate natin. Okay? Pina-verify natin kung ito ba ay deepfake, kung ito ba ay edited. At may hawak po, ulit-ulitin ko, na authentication. Ang hawak ko yung dito na pina-authenticate ko sa California. Bago yan inilabas, ay pina-authenticate muna yan sa labas ng Amerika o sa ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, yung pananakot ni Bangag, nakasuhan-kasuhan, ang dinidiin nila ngayon ay si Spokes Harry Roque. Dahil yun yung kumpas na ibinigay doon sa self-confessed addictus benedictus, 'di ba? Na nagsabi na si Spokes Harry daw ang nagpalabas, where in fact, sinabi niya mismo na wala siya nakitang video or picture nung time doon sa Maisog Rally sa Hong Kong. At mga kababayan, yung ipinakita nilang picture actually sa TRICOM na kung saan nandoon si SAS, nandoon si Spokes Harry, nandoon si Attorney Vix at saka si Attorney Glenn. Na-expose na yung picture na yun, hindi naman itinago yung picture na yun. Maraming nag-post nun. Kasi yung Maisog Rally na yun, open yun. Okay, pero ngayon, dahil nga bumaliktad itong si Self-Addictus Benedictus din, self-confessed naman siya, di ba? Wala ka naman pwedeng ikasira doon dahil inamin naman niyang nag-addict siya at nagbenta siya ng laman sa Japan. So wala para mabuhay. Mas madali sa tingin niyo. Ano ang mahirap? Magbenta ng laman sa Japan? O yung magsinungaling ka na lang para mabuhay ka? Sige nga. Ano comment niyo? Ano ang madali? Ang magbenta ng laman or ang protektahan ka ng Kongreso para ka magsinungaling, para mabuhay ka, at hindi ka nakasuhan ni Lisa Tanas. Ilang beses ko na yan sinabi sa inyo noon. Hindi ko na mini-mention, huwag na nating mentionin kasi gusto niya yan. Yung napapangalan niya. You just unfollow, block, whatever. Basta ako, yung self-confessed addict na yon na nagdidiin ngayon, magbenta daw ng bilbil, sabi ni Pumpkin. Sabi ni Mariette, magsinungaling. Ano ang madali para magkapera? Magsinungaling o magbenta ka ng laman? Kung kaya mo ibenta ang iyong laman per kilo para ka mabuhay sa iba-ibang, mas madali ang magsinungaling, right? So doon mo titignan. At yan naman ay inamin niya. Hindi mo na kailangang sirain ang taong sira na. Sinabi naman niya yun eh. Ano pang sisirain niyo sa akin? Isirahan naman na ako at self-confess siya. Pero kasi, ang dinidiin ngayon si Harry. Si Spokes Harry. At yan, abangan ninyo. At yan ay papunta yan kay Attorney Vic Rodriguez. At ang nakikita natin dyan, i-disqualify nila yung kanilang mga kalaban. Kasi lumalakas ang mga, mas malakas actually kung tititignan mo ang mga kandidato ni Bangag. Wala na yan sa taong bayan. Kung ang representation kasi na mas malakas yung mga kandidato ni Pangulong Duterte, mga palangga, dahil sa suporta ng tao sa iba't ibang bansa. PDP laban, you vote straight. Yeah, yan lang kasi yung preparation natin, vote. Kasi pag nilagay ko lahat ng pangalan nila dyan, ay mapupuno, hindi na makikita yung aking mukha. Di ba? Kaya number 56, Attorney Vic Rodriguez and the rest of the gang. The rest na mga na gustong suportahan ni Inday at ni Pangulong Duterte. So ngayon, mga kababayan, itong ginagawa nila ngayon, idiin talaga, alright, sabi nga ni Amelia, yung sa impeachment, sige, baka malis tayo sa topic natin. Yes, vote straight. Yeah, walang problema dyan. Straight natin. Pero kasi yung survey na yan, hindi yan makatotohanan. Nababayaran yan. Pag pabor sa mga bangag, nababayaran nila. So ngayon, dahil dapang-dapa na si Bangag sa kanyang trust rating, nakita nyo na lahat ng kanyang pagkapulboronic, ang gagawin talaga nila ngayon ay gurgurin ang mga kalaban. Kaya sila, ginamit itong self-confessed addictus benedictus at per kilo ang laman sa Japan, di ba? Ay nagsinungaling at kitang-kita nyo naman doon sa video kung napanood ninyo, na although hindi talaga niya ako in fairness doon, hindi niya ako diniinan. Pero sinungaling talaga. Nakaya siya sa Vancouver daw, o baka hindi niya lang alam dahil, wala siya sa tamang kaisipan during the time na ginagawa niya yung sinuumpang salaysay. At sinabi niya doon, kahit magkaibigan kami ni Marlica, ay sabi niya, hindi niya sinasabi sa akin ang aking puting ahas. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin noon,
Wala akong tiwala. Although even hindi ko sinasabi sa lahat ng kaibigan ko walang tiwala. Kasi pinoprotektahan ko ang aking mga impormante. Kahit magkaibigan tayo, hindi mo ako pwedeng hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung sino ang aking puting ahas kasi ayokong magorgor. Imagine niyo kung sinabi ko sa kanya kung sino yung mga puting ahas ko. Eh di nilabas niya na doon. Eh di napatay yung mga tao, di ba? Yun. So anyway, highway, mga palangga. Ngayon ay gusto naman idiin ngayon si Spoke Harry Roque. Kahit alam natin na ginigipit na tayo, political persecution, SAS, 'di ba? Hindi lang ako. Si Lorraine, Doc Lorraine, si Ka Eric, mga vloggers. Kahit naman wala kaming gagawin kakasuhan talaga kami. Kahit walang video, kakasuhan talaga kami kasi magaling mag-fabricate ng crime. Si Lisa Tanas. Imagine nag-fabricate ng crime kay distressed mother doon sa large scale estafa, di ba? Para lang nila madukot, magamit yung papel na yun para madukot yung dalawang bata. And later on, yung mga bogus na apat na person, in-explain ko sa inyo dati yun, yung apat na tao na nag-file ng large scale estafa kay distressed mother, later on, na-dismiss yung case na yon. Dahil wala na. Mga robot lang yata yung nag-file sa kanya. So ngayon, kahit ano pa, magpalabas tayo ng pulburon video at abangan ninyo. Dahil, di ba? Well, alam ko na yan. Sabi ni Spoke Sari, sinabi niya na mayroong nag-text sa kanya, di ba? Na nagsabi na mayroong pang 2 pulburon video. Actually, ako nagsabi sa kanya noon. Kasi halos pareho kami ng what? Ng puting ahas. So kahit wala kang ginagawa, pwede kang kasuhan. Kaya nananahimik ka lang dyan sa bahay, pag pinagtripan ka ng mga bangag, ay kakasuhan ka. But let's talk about this video. Yung pulburon video na sinasabi nila ngayon na ito daw ay pinaubayanan sa NBI na kakasuhan, 'di ba? Ang mga nasa likod ng video. Yung mga nasa likod na terminology nila, eto na naman ay mga nasa likod. Malamang yung lahat nung nasa picture na yon sa Maisog Rally ay ipapatawag nila. Yan ang nakikita ko. Yung mga walang kinalaman, sumama lang sa dinner, nakipaglaban, at wala naman talaga silang alam dahil wala namang ipinakitang video mismo doon or picture dahil sinabi mismo ng self-confessed addict at nagbebenta ng laman sa Japan, talagang wala siyang, tawag dito, wala siyang nakitang video. Sabi nga ni Harry, hearsay lang at wala talaga siyang credibility. At ulit-ulitin ko, bago po siya bumaliktad, sinabi talaga niya sa akin na wala siyang nakitang tulong sa mga Duterte. At sabi niya, matanda na rin kasi ako anak, wala siyang trabaho, umaasa lang siya sa pamangkin niya na tumutulong sa kanya from Japan. At pag kinasuhan siya ni Lisa Tanas, wala siyang pambayad sa abogado, kaya bumaliktad na lang siya. Kaya nga, di ba, never ever ako nagsalita nung siya ay bumaliktad. Kahit anong comment niyo, pansin niyo, Miss Marlica, ano mo sasabi niyo kay ganito, kay ganyan? Nagsalita ba ako? Hindi. Kasi, nag-stick ako dun sa promise ko na that's your life. Okay? Kahit na hindi, binenta mo yung prinsipyo mo, okay? Pinipilit kong intindihin kasi magugurgor siya at hindi ko naman kaya siyang ipagtanggol. Hindi ko siya kayang bigyan ng pera para sa kanyang pang-abogado. So, yun, mga palangga. Sabi ni Miguel Rafael, shinare ko yung video ni Maharlika, kakasuhan daw ako ng NBI. Sabi ko, ang tagal. Sabi ni Miguel, di ba? Lahat kayo, bakit ganyan ang sinasabi nila pag nag-share kayo? Nag-share lang naman kayo. Kasi nga, tinatakot kayo mga kababayan. So, ang magiging ang magiging game ng mga yan, lahat ng mga nasa picture na pinakita na doon sa TRICOM, ay baka kasuhan nila or imbestigahan nila, papakontempt na naman nila. Ganon kabangag ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga kung kayong mga personalities, mga Filipino-Chinese businessmen o kahit hindi Chinese, nakikita nyo na kayong mga men and women personnel, di ba, na tinatanggal katulad ni Fontilla, ni Patrolman Fontilla, na nag-resign na lang kasi kinakasuhan at ginigipit. So hindi kayo, walang exemption sa atin. Kaya kailangan nyo talaga manindigan. And now, ngayon, ipapaubaya nila, ayon sa kanilang report, na lang ito sa NBI. Ngayon mga kababayan, ano ba yung naging epekto nito sa akin, sa amin, sa ating lahat nung ipinalabas natin ang video?
Siyempre, ang kanilang harassment. Kaya nga, di ba, sunod-sunod, nagkaso si Langka, nagkaso ano tawag dito, si Elizalde ko. Nagkaso sa akin na wala daw siya daw ay, kumbaga, sinisira ko daw ang kanyang reputasyon. Di ba? Na hindi daw siya magnanakaw, wala daw siyang kontrol sa pondo ng bayan. Pinapaliwanag niya yung mga process ng mga pag-approve nitong national budget. Di ba? Pinapaliwanag niya sa kanyang mga kaso-kaso na wala siya, na malinis, pristine siya. Pero tanga. Di ba? Kahit hindi ko sinasabi yun, wala siyang direct access sa pera ng taong bayan sa national budget. Pero meron siyang power to influence kung sino ang bibigyan na mga kontraktor, kung saan ilalagay ang mga pondo ng bayan. Yun ang pagkatanga ng mga ito at binipilit tayong ini-intimidate, di ba? Hinaharas, ginagawang tanga ang taong bayan na wala daw siyang direct access sa pera at siya ay malinis at ako daw ay dinidefame ko ang kanyang pagkatao at ang Congress. Buwakan ang bago pa ako ipinanganak. Ang representante, ang House of Representatives o ang Kongreso natin ay sirang-sira na ang mga politiko sa pagnanakaw. Bago pa ako ipinanganak, how come na i-defame ko ang reputasyon ng Kongreso at Senado? Yan ang kanilang depensa. But syempre, may sarili din tayong depensa. So siya ay malinis, wala daw siyang kinalaman sa kung ano mga anomalya, where in fact, siya ay sangkot sa Pharmally, sa laptop scam, di ba? Paano mo i-defame ang isang politikong katulad ni Zaldico at ng ibang bangag kung ito ay sirang-sira na sila? What's the purpose of that? Dahil sa mga inilabas kong mga expose, katulad nga lamang ng Pulboron video, to shut me off. Para matakot si Maharlika, para si Maharlika ay financially crippled nila. Kaya nga, di ba, pinagbibintangan tayo na tayo daw ay what? Pondo ng China. Pinondohan ng China. Gusto ko lang, may mga nagtatanong sa akin, kasi yung mga lumalabas, may pinalabas silang video na, yun talaga audio AI. Yung sinilabas siya, hello Sas, natanggap mo na ba yung bayad natanggap mo na ba ang bayad ni Tatay Diggs? Pucha, yung sa akin wala pa. Yan ay gawa-gawa ni Lisa Tanas. 'Di ba? Bakit very short lang? Kung yan ay na-record, bakit ganun lang ba? Bakit walang sagot si Sas? Okay? So yun ay AI voice. Yun talaga ang AI. Tsaka pucha. You know, I don't use that words often, palangga. Pucha. Ano yun? Kanto girl lang. 'Di ba? Ayun, yun yung mga yun ang binabaliktad nila. Dahil kung totoo na na-deposit na ba ito lang gusto ko yun lalong tumalino at gumaling sa pag-detect ng fake news na ginagawa ng mga bangag. Sabi ng AI, oh, hello Sas, na-deposit na ba? Na-deposit. If totoo yan, okay? Na-deposito ng China ang pera na bayad sa akin dito sa bank account ko sa Amerika o kunwari, which is wala akong bank account sa Pilipinas, palangga, yan na ang magiging end ng karir ko. Yan ang magiging end ng karir ko. 'Di ba? Pwede akong kasuhan ng gobyerno ng Amerika kung nasaan ako. Bakit ako nakikipagsabuatan sa China for whatsoever reason? You know what I mean? So, itong mga tanga, mga bangag, 'di ba? Dahil sila ay bagsak na, mga kababayan. Okay? Teka lang. Kahit bagsak na, okay, bye. Bagsak na sila, binabaliktad nila. So, ulitin natin, kung may deposito galing sa Pogo sa China, deposito, when you say deposit, may paper trail yan. Yang mga paper trail na yan, tsaka for sure, alam na ni Lolo Trump ng bansang Amerika na ako ay lumalaban sa bangag na administrasyon dyan sa Pilipinas. At sila, yang si Romualdez, ay nakipag-ugnayan na yan sila dito. Gumagawa na yan sila ng paraan kung paano nila paano nila sila mag-twist ng istorya against me. Do you think kapag may deposito, hindi makikita ng American? Bakling! Lahat dito, pati utang mo, kita sa Amerika, wala kang pwedeng itago dito.
Okay? So lahat ng mga transactions, hindi katulad dyan sa Pilipinas. Lahat ng mga kawatan, ang mga pera nila nilulubog o nililibing sa what? Sa kung saan-saan at idadaan sa crypto para itakas ang pera ng bayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.